Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga giliw na mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, and of course sa ating pong mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa dito sa loob ng ating inang bayan. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga pasilidad ng Voice of America sa Tinang Tarlac. Ang ating pong mga shortwave frequencies para sa ating Filipino broadcast ay ang mga sumusunod: 9.370 MHz, may alternate na 15.200 MHz at 9.925 MHz. Kasama na rin po ang 12.120 MHz. Yan po ang ating mga shortwave frequencies para po sa ating Filipino service programs, sa mga nakikinig po sa ating Filipino programs. And syempre, tayo rin po yung nasusubaybayan on real time sa pamamagitan naman ng ating live audio streaming. Yan naman ay sa pamamagitan po ng pag-download nyo ng ating PBS radio app sa inyong mga cellphones, laptops at desktops. Yan. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa Master Control, si Susan Aison, Milo Janela. Sa Wirecast, kasama naman natin si Justin. And of course, live audio streaming, nandun naman si Hero. Alright. And of course, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Para po sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, tayo naman ay magtutungo sa Saudi Arabia. Yes, sa Middle East po tayo pupuntan. Makakasama natin doon ang ating Philippine Embassy sa Kingdom of Saudi Arabia sa pangunguna po ni Ambassador Raymond Balatbat. And of course, bukod kay Ambassador Balatbat, makakasama rin po natin ang isang namumuno dito sa ating Filipino community, yung Filipino Council of Engineers and Architects diyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Walang iba kundi si Engineer Mario Balboa. Engineer Mario Balboa. So, stick around, makinig po tayo at panoorin itong ating panayam with our Ambassador, His Excellency Raymond R. Balatbat, at ang ating Chairman Emeritus ng Philippine Council of Engineers and Architects sa Kingdom of Saudi Arabia. Walang iba kundi si Engineer Mario Balboa. Okay, hindi ko na po masyadong patatagalin ito sapagkat nasa linya na po natin ang komunikasyon live and direct mula po sa Saudi Arabia. Ang ating Ambassador, His Excellency Raymond R. Balatbat, ang ating Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia. Magandang araw po, Your Excellency Raymond R. Balatbat, at welcome po muli sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang umaga rin, Ray, at sa lahat po ng mga sumusunod sa inyong programa. Ganyan po ang ating pagbati kay Engineer Mario Balboa. Engineer, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat, Sir Ray, at sa mga tagapakinig ng inyong istasyon. It's indeed a pleasure to have Ambassador Balatbat and Engineer Balboa sa ating pong program today sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Now, unahin ko muna po si Your Excellency Raymond R. Balatbat. Ambassador Balatbat, how would you describe the relationship between the Philippine Embassy and our host country, which in this case is Saudi Arabia? Very close po ang relations natin, very warm, close, cordial. Lagi po kami nakikipag-ugnayan sa Ministry of Foreign Affairs at sa marami pong mga ahensya ng Saudi government, at lagi naman po tayong pinauulakan ng ating mga request. Lagi po naman silang tumutulong sa lahat po ng aming
mga programa at para sa mga Pilipino dito po sa Saudi Arabia. And how long have you maintained a relationship with Saudi Arabia, Your Excellency? Well, relations between the Philippines and Saudi Arabia were established in 24 October 1969. So this year is our 57th year of the establishment of our diplomatic relations with the kingdom. And in that span of years diplomatic relationship with Saudi Arabia, ano po kaya sa tingin niyo ang pinaka-highlights o pinaka-naging defining moments ng ating diplomatic or bilateral relations with the Kingdom of Saudi Arabia? Actually po, ang pinakaano sa relations natin ay yung presence ng ating mga workers dito sa Saudi Arabia. They're close to, based on the latest data that we have and given by the Ministry of Foreign Affairs, it's close to 800,000. Mataas po ang tingin ng mga Saudis at sa ating mga manggagawa rito sa Saudi Arabia. And we were there when the oil boom began in the 1960s and 1970s. It was our workers who helped build the kingdom, and they are continue to providing the services required by the kingdom in their efforts to develop the country. Malaki pong nagagawa ng ating magagawa rito sa Saudi Arabia. So yun ang tingin ko ang pinaka-core ng ating relations with Saudi Arabia are workers here in the kingdom. Wow. And of course, may jurisdiction pa po ba? Meron pa ba tayo mga Philippine consulates who is under the jurisdiction of the Philippine Embassy in Saudi Arabia? Sa ating pong meron po tayong, as I said, mga 798,000 Filipinos here, of whom mga 779 or 700, close to 780,000 ang mga manggagawa, tapos mga around 19,000 ang mga dependents. And we have our embassy here in Riyadh. We have our consulate in Jeddah. Both the consulate and our embassy have migrant workers offices, and of course we also have a migrant workers office, a roving migrant workers office here in the Eastern Province, which is under the jurisdiction of the embassy of Riyadh, based here in Riyadh. All right, when you say roving migrant workers office, ibig sabihin po, they go from one place to another, one district to another to address concerns ng ating mga Filipinos sa Saudi Arabia, Your Excellency? Yes, they do. The migrant workers offices address the needs of our workers. Meron po silang, as nasabi ko pa, meron pong migrant workers office sa Riyadh at sa Eastern Province. Meron po tayong 24/7 hotline. Maaari pong makakontak ang ating mga manggagawa kung sila'y nangangailangan ng tulong. And then they also have temporary shelters for our workers, for those distressed workers. Meron din po tayong mga legal retainers, Saudi lawyers, who will assist our workers during court cases. May medical referrals po tayo sa mga hospitals at saka para po sa mga medical needs nila, medical assistance at sa mga psychosocial needs. And then of course, we participate in mediation efforts between the employer and the employee kung sila maayos yung pakikiano nila, pagsasamahan nila, kung pwedeng maayos pa. And then of course, finally, we have our repatriation and reintegration program for our workers. And then of course, sa consular section po, we have our embassy on wheels na pinupuntahan po natin lahat ng yung mga cities na may maraming mga OFWs. Doon po natin pinasesebisyohan ng consular services like passports,
birth certificates, marriage contracts. Kasama rin po namin doon ang Office of the Department of Migrant Workers Office na tumutugon sa mga pangangailangan. Kunwari, meron silang mga problema sa employers or may mga criminal cases na kailangan harapin. Alright, batay po sa datos ng Philippine Embassy natin sa Saudi Arabia. Nabanggit niyo po kasi marami tayong mga Filipino OFWs working and living sa Saudi Arabia. Sa mga cities po sa Saudi Arabia, saan po dyan na may pinakamalaking concentration ng mga OFWs, Your Excellency? Basically, the three main cities, Jeddah, Riyadh, tsaka dun sa Al-Khobar sa Eastern Province. Doon po mga kababayan natin. And then there are also some cities in the Eastern Province like Dammam, Jubail, yan. Kasi po, yun po ang industrial, yung industrial hub. And doon po yung may mga worker, nandun din po ang Aramco. So, nandun din po ang maraming workers natin sa Eastern Province. Okay. And having said that, we have almost close to 800,000. Correct my figures sa Paimurang, Your Excellency. Almost 800,000 na Filipinos. Yes. Okay. So, diyan po sa bilang na yan, meron pa rin po ba tayong mga Filipinos that are working illegally or undocumented Filipinos na pumapasok o kasama diyan sa bilang na yan? Hindi po. Ito po ang mga documented. Workers. Okay. Mahirap po kasing tumansya ng figure for undocumented kasi hindi po yan pumupunta sa embassy. Hindi po yan nagpapakita. Kaya only when they kung nahuli lang sila or gusto na nila magpa-repatriate, so kusang loob na silang pupunta sa embassy for to seek shelter and assistance para maayos po yung repatriation. But there are no definitive figures on the number of illegals or undocumented workers. Well, okay, pero ano po kaya yung mga common problems being encountered by our overseas Filipino workers, particularly those who are documented na mga OFW? Ano po ba yung particular na nagiging problema nila na laging hinihingi na assistance sa ating embahada? Kadalasan po pag problema ng documented workers, yung mga contract violations tulad ng non-payment or delayed payment ng salaries, yung mga long working hours, matagal na pananilihan sa trabaho, yung mga contract substitution, yung iba yung pinirmahan nilang kontrata tapos iba yung ina-assign sa kanilang trabaho, yung hindi pag-renew ng mga ikama nila o yung pagkuha ng ikama nila para ng mga employers, yung paghawak ng passports, for instance, para hindi sila makaalis. Of course, nandiyan din po yung mga health issues. Minsan yung worker may sakit, hindi makakuha ng medical assistance kasi nga nakatako siya sa trabaho. And of course, yung mga psychological problems, minsan yung mga family, pag may problema ang pamilya sa Pilipinas, nakaka-apekto po yun sa workers natin. And then po yung mga personal loans, yung mga nag-loan sila sa bangko, hindi nila mabayaran. So yun po ang mga problema. Most of the problems that our documented workers face here in Saudi Arabia. And having said that, Your Excellency, sa ngayon po ba meron tayong mga kababayan na we can say na in distress o nasa shelter ngayon, nasa pangangalaga ng ating embahada? Yes, meron po tayong mga workers ngayon. Actually, 3 po yung shelter natin dito sa Riyadh. One shelter is exclusively for females. One shelter is exclusively for females with their children. And the last shelter is para po sa mga male wards. Ito po yung mga distressed workers na hindi na makapagtrabaho, may mga
may mga kaso, ganyan, labor cases, may complaints, na hindi na nila kayang magtrabaho doon po sa kanilang mga employers. So they go to the shelters provided by the embassy. Okay. And those included na po dyan yung mga undocumented natin. May mga undocumented din po tayo na sa shelters na pangangalaga ng embahada. Opo. Doon din po pumupunta yung mga undocumented workers. Parang ano po yan, before they can be cleared for repatriation to the immigration, they have to stay po with our shelters here managed by our Migrant Workers Office and the OWA. Okay. And before I go to Engineer Balboa, Your Excellency, siguro, yung pag-aasikaso, pagbibigay ng assistance tulong dyan sa ating mga kababayan na in distress, the funds comes from assistance to nationals. Bukod pa dito sa Migrant Workers Office, tama po ba ako doon? Yung primarily yung Action Fund na minamanage po yan ng Migrant Workers Office at saka ng OWA. They source the funds from the Action Fund. Pag nire-repatriate, pag pinapakain po yung yung mga tao sa mga shelters, yun po doon po sinosource. Meron din po funds ang DFA, but these are very limited and these are only for pag may non-workers, yung mga turista, yung mga estudyante, kunwari, na nagka-problema, or yung mga dependents ng mga foreigners dito, kunwari, yung may asawa na nakapangasawa ng foreigner, tapos may family problems, doon po ina-assist ng embassy itong categories ng mga Filipinos dito sa Saudi Arabia. And how many Filipino communities ba ang registered and accredited ng ating Philippine Embassy sa Saudi Arabia, Your Excellency? Around, I think it's more than 100. Uy. More than 100. Ang dami din. Yes. Oo. Pero ano yan, minsan doble-doble. Alam mo nyo naman, Pilipino. Marami nga gusto makibuo ng grupo. Okay. So, marami dyan, membro ng 3. Hello. So, hindi ano siya, parang dual citizen. Kumbaga, parang gano'n. Anyway, so members siya ng isang grupo, pero at the same time member din siya ng dalawang association of Filipino community. Okay, sige, the more the merrier siguro, no, Ambassador. Anyway, anyway, speaking of the Filipino community, itong makakasama po natin ngayon ang Chairman Emeritus ng Philippine Council of Engineers and Architects diyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Walang iba kundi si Engineer Mario Balboa. Engineer Balboa, magandang araw po muli. Magandang araw po, Sir Ray. Okay, thank you very Ambassador. much. Thank you very much, Engineer Balboa. So, before I go further sa questions, alamin muna namin kung ano ba itong Philippine Council of Engineers. Well, by the title itself, by the name itself, binubuo kayo ng mga engineers and architects. Ano po? Ilan po ba ang miyembro ng inyo pong community dyan sa Saudi Arabia, Engineer Balboa? Actually po, yung Philippine Council of Engineers and Architects ay sa buong kingdom po yan. Okay. Kagaya ng sinabi ni Ambassador kanina, may 3 po tayong region. Yung Eastern Region, Central Region, which is in Riyadh, at saka Western, yung Jeddah. So, bawat region po, may kanya-kanyang mga community na mga professionals. And out of those professionals, yung sa engineering and architects, and of course, kasama na rin po yung mga technicians na nakaregister sa Saudi Council of Engineers. Uy. So, in totality, meron po tayong more than, in terms of organization or yung mga professional group, more than 20 po. But in population, yung kanilang mga members, more than 20,000 po tayo sa buong kingdom. Ang kagandahan po nito, ang Philippine Council of Engineers and Architects o yung commonly known PISEA, KSA, ay recognized po ng local government. Ito po yung Saudi Council of Engineers na ang counterpart niyan po sa Pilipinas. Ito po yung Professional Regulation Commission, which is PRC. Maganda po yung partnership ng ating embahada at saka ng community dahil nagtutulungan po
in terms Okay. of sa mga professional development, upskilling, at saka yung capacity building. At nabanggit din po ni Ambassador kanina yung reintegration. Kasama rin po yan sa partnership na ginagalawan po natin sa mga community leaders at ang embahada. At ang kagandahan po kasi sa embahada, maganda po yung model na meron sila in partnership with the community as a one country team. Ang pagkaintindi ko po nito, ang embahada po, which is ang aming His Excellency Ambassador Raymond Balatbat ang pinaka-head, and then may mga agencies ng ibang government na nakapaloob dun sa one country team, which is yung Migrant Workers Office, yung OWA, both of them are under sa Department of Migrant Workers, DMW. Okay. Now, when we say engineers po kasi Engineer Balboa, ibig sabihin iba't ibang mga sangay ng engineering profession yan. Merong civil engineer, merong chemical engineer, merong sabihin na nating anong tawag dito, environmental engineers. Doon po ang mga ang mga miyembro Opo. niyan, o mostly binubuo ng mga civil engineers. Opo, lahat po ng engineering profession kasama po doon. Oo. Kasi kasama na rin po yung architects at saka yung mga Yes. technician. Oo. Ang Saudi Council of Engineers po kasi kapag ang visa po ng isang migrant worker ay categorized as engineer, architects, or technician, mandatory po na magna-member sila sa Saudi Council of Engineers based dun sa kanilang visa plus yung resident ID, which is commonly known yung IKAMA. So, hindi mo po yan mare-renew or mare-register kung hindi ka po member ng Saudi Council of Engineers. Wow. Okay. So, kamusta po ang relationship ng Filipino community like yours, yung ating pong Philippine Council of Engineers and Architects sa ating embahada? Maganda naman po ba, smooth po ba, o nakaka-encounter kayo ng paminsan-minsang issues sa communication with our embassy? Sa mahigit pong 22 years kong nandito, very strong at smooth po ang partnership with the embassy. Iba-iba na pong ambassador ang na-experience ko na namuno, at so far po wala po kaming complaints. Alright. Kami mga professional at saka mga community leaders dito ay very supportive ang embassy sa amin. Okay. So, alright, very supportive ang embassy. Pero ang ibig ko sabihin, meron bang mga miyembro ang inyong community na natatanggap na sabihin na nating issues o problema na na-encounter nila na naidulog nyo na po sa embahada at natugunan ng embahada? Marami po. Actually, based dun sa one country team na model, ang first line of defense po kasi yung Migrant Workers Office. So kung may problema ang isang OFW or migrant worker, dudulog yan sa NWO. And of course, in partnership with NWO and Embassy, both of those agencies ay tinutulungan ang OFW. Doon sa mga binanggit po ni Ambassador kanina, malimit po yung yun nga, yung ang worker, yung kontratang pinirmahan niya ay iba doon sa pinapagawa sa kanya, o kaya yung salary, malimit po yung reklamo. Kasi yung mga overtime na pinagtatrabaho sila ng beyond yung agreed 8 hours ay hindi po nakukolekta. At kadalasan, nireklamo po yan sa NWO at na-elevate sa embassy kung kinakailangan pag-usapan sa technical working group na sinasabi. Ito po yung mga bilateral agreement discussion. Ganun po supportive ang aming embassy. So, sa mga engineers naman po, kalimitan, kapag may problema sa Saudi Council, kami po ang parang first line of defense. Okay. Yung mga renewal, nadi-delay yung pag-approve. Nagkaroon po kasi kami ng bosses sa Filipino Engineers and Architects, and of course technicians,
represented by the umbrella organization. Noong 2014 na nakapagpirma ang Philippine Council of Engineers and Architects with Saudi Council ng MOU, yung Memorandum of Understanding ng collaboration and partnership in terms of professional development. At isa po ang embassy sa napaka-instrumental ng pirmahan ngayon dahil in-endorse po kami ng embassy, yung grupo namin sa Saudi Council of Engineers. Kaya po kami na-recognize ng local government. Oh, wow. Pero matanong ko lamang po, so ilang taon na po kayo sa Saudi, engineer? Gano'n na kayo 22 katagal? years po. 20 years? 22 years po. 22 years. Wow. Pero Opo. saan po ba kayo? Where do you hail from? Where do you reside dito sa Pilipinas po? Ang probinsya ko po, Ilocos Norte. Okay. San Nicolas, Ilocos Norte. But nakabase po ang family ko sa Pasig. At ang dalawa ko pong anak naman ay doon na po nakabase sa Europe. Doon po sila nag-aral at nakapag-masters and nagtatrabaho na po sila doon. Iyon. And of course, kamusta naman yung pong treatment ng ating mga Saudi nationals, particularly yung mga decision makers, yung ordinary Saudi Arabian national sa ating mga kababayan na miyembro ng Filipino community? Do they get along? Maganda ba yung relationship, engineer? Opo, kagaya po ng sinabi ni Ambassador, gusto ko lang pong dugtungan yun, yung relationship po ng Philippines at Saudi Arabia in terms of bilateral agreement is very strong. And sa ground level naman po, kami mga Filipino workers, ay malaki po ang respeto sa amin ng mga locals ng mga Saudi. Dahil sa trabaho pa lang po, kami ang unang inaasahan ang mga Pilipino. Kapag binanggit Pilipini, number one. Palagi po yan narinig sa ground. Yun. Basta ang tawag nga Pilipini, engineer? Pilipini po ang tawag nila. Amerikani, Pilipini, mga ganun po kasi ang terminology. Okay. Pero pag sinabi pong kabayan, automatic po yan, Pilipino. Pilipino. Ayan. Pag Pilipini, Saudi national. Pag kabayan, kabayan talaga. Opo. There's no question about that. Okay, balikan ko lang po, Engineer Balboa, si Your Excellency Balatbat. Ambassador Balatbat, mukhang maganda, smooth ang relationship ng Philippine Embassy with the Council of Engineers and Architects. Pero how about yung pong ibang mga Filipino communities that are composed of, let's say, hindi naman skilled professions like yung ating mga household workers at iba pa? Do we have those communities, and how are they communicating with the embassy? Generally naman po, the relations are excellent, and kung meron man pong problema, the Migrant Workers Office, led by our labor attaches, look into these problems. They also go straight to the either the employer or to the Saudi recruitment agency to see if they can titingnan po nila kung maayos yung kung yung problema between the employer and the employee. And if not, then that's the time na we have to resort to other means. Okay. Pupunta yung workers sa shelter, for instance, kukupin, and then eventually i-repatriate kung talagang hindi na po siya pwedeng makapagtrabaho rito sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Sa kasalukuyan po ba, Your Excellency, meron tayo mga OFWs na nakapiit ngayon sa mga piitan sa Saudi Arabia? Yes, there are Filipinos both here sa Riyadh area, Central Region, at sa Eastern Province. Yung mga yun usually risk cases po. Well, they range, yung mga kaso nila range from drugs to theft to homosexuality, cross-dressing, ganyan. Okay. These are really minor problems that Filipinos should realize that this is Saudi Arabia, and despite the
despite the relaxation of certain customs and regulations here, it's still basically a conservative country. And I believe, if my memory serves me right, Your Excellency, nag-grant ng pardon ang Royal Prince ng Saudi Arabia sa ilang mga Filipinos na nakapiit noon. I think panahon dito pa lang sa term ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm not sure if there was a pardon granted. I came here as ambassador noong February last year, so I'm not really aware of the previous years kung may granted na pardon. So, but before kasi this is my second time po here in Saudi Arabia. And I was first posted here in 1999 to 2002, and normally during that time there was normally a pardon granted. But now I'm not really sure. The last year there was no pardon granted to pero wala naman po tayong masasabing, kumbaga nasa ngayon, nasa yung mga nakapite, merong nakapila sa death row. Wala naman po tayong kasong ganun ngayon. Kaso na ano po, hindi ko po na yung pong mahatulan ng kamatayan diyan sa Saudi Arabia. Like kasi because you mentioned there were cases of drugs. Yeah. Alam ko bawal sa Saudi yan, tapos yung cross-dressing, alam ko mahigpit din po sila diyan. Well, we have at least 3 cases that I know. 2 cases are based in Jeddah, Saudi Arabia. And the other case, I think, is still being discussed in court here. Yeah. So we'll just have to see po kung anong mangyari sa resulta ng mga court cases. Okay. Now, we don't have to go to the details of those kasi alam naman natin Ambassador, because they're very confidential matters. Pero I know yung ating embajador nakatutok naman dyan kasi meron naman tayong mga tinatawag na mga legal counsel, meron tayong legal officers, plus nag-hire din tayo ng lawyer mula mismo sa Saudi Arabia. Yes, we have legal retainers. Yes, legal retainers. Nakakaalam sa sistema ng court system ng Saudi Arabia. And sila po ang nakatutok diyan sa kaso. It's better that they are the ones dealing with the case because they know ano po ang best option, ang mga best alternatives para matulungan natin yung mga kababayan natin nakapiit. And of course, besides the diplomatic relationship with Saudi Arabia, meron din tayo mga trade agreements, trade relations with Saudi Arabia, Your Excellency. Isa rin po sa tinitingnan na magandang o malakas na trade partner ng Pilipinas sa Middle East ay ang Saudi Arabia. So how is that? Meron po tayong mga developments pagdating sa trade agreements with them? Yes, actually we have Saudi Arabia is the 17th largest trading partner of the Philippines. Although kung titingnan yung trade data, it's one-sided po in favor of Saudi Arabia because we get oil. Yes. We get oil from it. And ang ano ng embassy is to try to improve our market access to Filipino products. Last year may pumunta pong business delegation dito from the DTI to sell Filipino food products, and then they're also coming here next February. It's coming February. Also we had a visit by construction, the Philippine Overseas Construction Board, which is led by the DTI. They brought construction companies here in Saudi Arabia last November to look into possible business opportunities. Marami po silang nakausap ng mga construction companies dito kasi po, as you know, meron pong Vision 2030 ang Saudi Arabia. Construction boom po ngayon. Okay. Kaliwat kanan ng construction sa mga buildings, roads, bridges.
Ang Saudi Arabia po ay mag-host ng World Expo sa 2030, tapos World Cup 2024. Marami po siyang mga kailangan na ipatayo. So there's a construction boom now. Wow. And of course, recently po, last week, our secretary, DNR Secretary Lotilla was here also, and he was discussing possible investments by Saudi Arabia company, Saudi Arabian company on the solar energy. So we are looking at these potential investments po na maaring pumasok sa Pilipinas. And just last week or early this week, I think Ambassador the Philippines sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Went to UAE to sign the first ever SEPA with a Middle Eastern country. Well, bukod sa UAE kasi napakahalaga po kasi nitong SEPA na ito because it will open the door for the Philippines for a wider, broader market sa Middle East. That includes, of course, Saudi Arabia, Ambassador? Yes, hopefully we can also come up with a similar agreement with Saudi Arabia. Kasi po, next, I think this year, they will start, a visa-free entry of all Gulf citizens. Parang free movement as long as you are a resident of the Gulf, pwede ka nang pumunta mag-travel throughout the Gulf area. So this will free up, the travel, the movement of goods and services. So there's a lot of potential po dito sa Gulf area. Well, balikan ko lamang po si Engineer Balboa, Your Excellency. Engineer, so sabi nga ni Ambassador Balatbat is kaliwat kanan ang pagtatayo ng mga infrastructure dyan sa Saudi Arabia. Mukhang magandang balita ito para sa ating mga engineers and architects or members of the Philippine Council ng Engineers and Architects, Engineer Balboa. Opo, tama po yun. Actually, marami na po tayong mga kapwa professional ng mga engineers, architects na nasa mga big projects, mga mega projects po na tinatawag ng Saudi 2030 Vision. Ito po yung NEOM project, yung The Line, yung Qiddiya, yung mga boulevard na tinatawag nila for winter season. Marami po tayong mga Filipino engineers diyan at mga architects. At yung mga packages po nila ay comparatively maganda po ang mga packages ng mga engineers natin. Okay. So, well, pero ang ating itong mga Saudi nationals who are employing our competitors, ang mga kababayan natin, especially yung ating mga engineers and architects, not only engineers and architects, but of course yung mga construction workers natin, aware naman sila at they also look out for the safety and welfare ng kanilang mga Filipino workers, engineer? Ay, opo. Napaka taas po ng kalidad ng safety and security ng mga workers, not only for the Filipino but in general sa whole. Mabilis po dito ang aksyon ng gobyerno in terms of medical, safety, security, whatever you call it. Kumbaga, ayaw po kasi magpaiwan ng Saudi Arabia. So one of the best in the world. So lahat ng technology na available sa Western countries ay isa sila sa nangunguna na nakakapag-avail. Dahil alam naman natin na may pera sila at ang technology ay equates to wealth ng isang bansa. Wow, okay. So, wealth mukhang pero ang inyo pong community, yung Council of Engineers and Architects, nakakasalamuha din po ninyo ang iba pang ating mga Filipino community who are, let's say, sabihin natin mga unskilled, yung hindi naman professional or unskilled, like yung mga household workers natin. Kamusta po ang kalagayan nila? Nalalaman din po ba ninyo ang estado nila, Engineer Balboa? Opo, kasi malimit po kami naimbitahan sa Migrant Workers Office saka sa embassy at yung mga iba-ibang community leaders
ay nakakasalamuhan namin. Of course, nagkakaroon po kami ng partnership sa mga training and development, mga upskilling, in coordination with TESDA at saka ng PRC. So, malimit po yung iba namin mga kasamahan ng mga professional, not only in the engineering and architecture community, but sa medical, sa teaching, at sa iba pa, ay nagiging mga resource person or resource speaker, at saka mga nagtuturo po ng mga upskilling, ng mga trainings and seminars. Yun. Okay. Balikan ko lang po si Ambassador Balatbat. Ambassador, Your Excellency, nakailang beses na pumunta ang serbisyo caravan ng DMW at ng OWA in coordination with the embassy there para po makapagbigay ng serbisyo sa ating mga OFWs. Dalawang beses na po. Dito sa Riyadh, and then dito po sa Eastern tatlo. Actually, tatlo. Kung isasama nyo yung Jeddah, 3 times, but twice, actually. Twice here in Riyadh, twice in Eastern Province, and twice in Jeddah. So, favorite po kaming destination ng Serbisyo Caravan. Alright. And of course, dyan po sa Serbisyo Caravan, of course, may active role din po ang embassy, pati ang assistance to nationals. Opo, we help them secure the venue. We are also there during the Serbisyo Caravan to offer consular services and also to help provide other services that are required. But ang namin po is really to help secure to gain permits from the local authorities, to secure the area, to coordinate with the local authorities for the successful implementation of the Serbisyo Caravan. And of course, Ambassador, ongoing ang ating registration para sa overseas voting for the next election para sa ating mga kababayan? Opo, it's ongoing. We've started already, and hopefully we can get more. We can register more Filipinos before the elections in 2028. Alright. So as of now, may data na ba tayo, Ambassador, kung ilan na po yung nagpa-register o parang pa lang ito? Parang calling their attention lang muna at this point in time. Well, we've already announced it that we are registering Filipinos. So far, okay naman ng figures. Doon po sa mga embassy on wheels namin, register din po namin yung mga gustong magpa-register for the overseas voting. Alright. Matanong ko lang po si Engineer Balboa. Engineer Balboa, kayo ba nagpa-register na para sa overseas voting? Opo, every year po, well, not every year, every may election po, nakapag-register po tayo. Yan. And of course, ganun din ang members po ng Council of Engineers and Architects. Ang mga members po. Opo. Okay. Alright. So, gusto ko man pahabain itong ating programa, but ako nagiging interesado tuloy, more interesting. Kulang talaga sa oras. Anyway, okay. Engineer Balboa, siguro, ano po ba ang mensaheng nais nyo iparating, paunawa, if need be, sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Saudi Arabia, lalo na sa mga miyembro po ng Council of Engineers and Architects. And of course, ang message ninyo sa ating embahada. In general po, ang gusto ko lang pong iparating sa aming mga kapwa Pilipino ay maging good citizen. Whether nasa Pilipinas tayo o nasa ibang bansa, ito pa rin at sundin natin ang mga lokal na batas para hindi tayo magkaroon ng problema. And of course, sa aking mga kapwa professional, napaka-importante po ng career development and professional development. Mag-upskill po tayo ng mga qualifications para tumaas po ang ating kalidad sa merkado. Ang mga professionals po, whether skilled ka or non-skilled, yung upskilling po napaka-importante para sa global mobility
ng Pilipino. And sa embassy po, mataas po ang aming tingin sa embassy at fully supported po nila kami at sana po magtuloy-tuloy ito whether sino mang head of post ang makapunta rito. 100% sure po kami ng partnership ay very strong at very smooth. Maraming po salamat. Maraming salamat din po, Engineer Mario Balboa, Chairman ng Emeritus o Chairman Emeritus ng Philippine Council of Engineers and Architects sa Kingdom of Saudi Arabia. And of course, now we go to our Excellency, Your Excellency, Ambassador Raymond R. Balatbat. Ambassador, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo at your message po para sa ating mga kababayan, particular sa ating mga kababayang OFWs or mga Filipinos living and working in Saudi Arabia, particularly sa mga Filipino communities po natin, Ambassador. Magandang umaga po, and I just want to say na ang Embahada po is ready to work with anyone, especially with the Filipino community organizations para po isulong ang interes ng ating mga manggagawa and to also to push for the interests of the country in our bilateral relations with the Kingdom of Saudi Arabia. The embassy is open to all possible areas of cooperation, and we are ready to assist Filipino workers needing help through our Migrant Workers Office, our EOA, and also the embassy. Teka, may pahabol lang pong tanong dito, si Step. Ilang linggo na lang daw po is Valentine's Day na. Talaga na ba ito? May mga activities po ba ang embahada sa mga ganitong klase ng mga activities? Hindi lang siguro tuwing Valentine's Day, Christmas, New Year. Talagang tinanong mo pa, Step, no, Valentine's Day. May mga activities po ba with the Filipino community, Ambassador? Sige, pag-isipan namin. Hindi pa namin na pag-isipan ko. Okay. Ano yung natin Valentine's. Siguro baka ipasa na lang ni Ambassador kay Engineer Balboa dito sa ating Philippine Council of Engineers and Architects yung mga activities na yan. Anyway, thank you very much po, Your Excellency Balatbat, Ambassador, at thank you very much din po, Engineer Balboa, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. We appreciate your time. And of course, alam po namin napaka-valuable ng time ninyo sa mga oras na ito dyan po sa Saudi Arabia. That's why we are very grateful sa oras sa pinagkaloob nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you very much. Ang ating pong ang ating Chairman Emeritus ng Philippine Council of Engineers and Architects sa Kingdom of Saudi Arabia, Engineer Mario Balboa, and of course, ang ating pong Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Raymond R. Balatbat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nakapaghatid na naman po kami sa inyo ng isang mahalagang talakayan, discussion, at nalaman natin ang mga sinasagawa, ginagawa ng ating embahada sa Saudi Arabia, kung paano sila makatulong at makipag-dialogo, makipag-usap sa ating mga Filipino communities sa Saudi Arabia. Gayun din, nalaman din natin ang mga bumubuo sa isang Filipino community doon, ang ating Council of Engineers and Architects, and how they live their lives and their profession sa Saudi Arabia together with other Filipino communities sa nasabi pong bansa. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama po ang buong Babangon sa Makabayang Serbisyo Team. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa susunod na edisyon. Maraming salamat and God bless. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.